Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras 6:05. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Martes, 6 ng Enero. Uy, birthday ni Ate Shawi. Sharon Cuneta. Kaya alam mo naman, Sharon yan ako eh. January 6, 2024. Ay, 2026. Sa ulo na ating ACS Balita. Focus crimes bumaba ng mahigit 12% noong 2025 ayon sa PNP. Bayad sa registration ng top box at saddlebag sa motorsiklo tuluyan ng inalis ng LTO. Retired General Romeo Poquis nakalaya na matapos na magpiyansa sa kasong inciting to sedition. MMDA magpapatupad ng 5 minutong response time sa mga aksidente sa Metro Manila. 6.79 trillion pesos na national budget para sa taong ito nilagdaan na ng Pangulong BBM. Malacanang iginiit na wala itong pork. At motorcycle rider nakatulog habang nagmamaneho sa Rizal, sumalpok sa isang SUV, patay. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Sa ngalan ni Jerry Baha, ako po, Tina Nolasco. Ito po naman si Anthony Taberna at ito ang ACS Balita. ACS Good News. Unahin natin ang ACS Good News. Bumaba daw po ng 12.4% ang mga focus crime sa bansa noong 2025 kumpara noong 2024. Batay ito sa report ng PNP, epekto daw ng mas pinahusay na implementasyon ng crime prevention at law enforcement operations. Sa data ng PNP, naitala ang mahigit 35,000 focus crimes noong 2025 mula sa halos 41,000 noong 2024. Sumasalamin, ayun ang matindi, Doktora Jessica D. Sumasalamin sa patuloy na pagbaba ng mga insidente ng krimen sa buong bansa. Kabilang sa focus crimes na buwaba ay ang murder, homicide, robbery, rape, carnapping, pagnanakaw at physical injury. Masaya ring ibinalita, talaga namang masaya to, itong mama na to, ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang mataas na trust rating ng PNP na umabot ng halos 80% na sumasalamin sa mataas na tiwala ng publiko sa pambansang pulisya. Sa Mandala, tuluyan na ngang inalis ng Land Transportation Office o LTO ang 100 pesos na sinisingil na bayad sa rehistro ng top box at saddlebag na nakakabit sa mga motorsiklo. Alinsunod ito sa 7-point policy agenda ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez,
at bilang pagsunod sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos na pagaanin ang buhay ng mga rider na gumagamit ng kanilang motorsiklo sa paghahanap buhay. Naniniwala si LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao na malaki ang maitutulong ito para mabawasan ang gastusin ng mga motorcycle rider. Hinikayat naman ni Lacanilao ang lahat ng mga kaugnay na stakeholder na tulungan ang mga may-ari ng motorsiklo na makumpleto ang mga proseso ng pagpaparehistro ng walang pagkaantala kasunod ng nasabing bagong direktiba. Kausapin natin, Tina, si LTO Chief Assistant Secretary Marcos Parin Lacanilao. Asek, magandang morning. Si Katunying po ito, saka si Tina. Good morning, Katunying. Ma'am Tina, good morning po sa lahat ng mga nanonood at makikinig sa inyong programa. Uy, Happy New Year po, Asek, Year, at Happy Asek. New Year. Yung mga ang pakiramdam hanggang ngayon ng mga motorista, especially yung mga motorcycle rider na nalibre nyo. Maliit lang to sa ibang tao pero malaking bagay sa marami. Thank you daw po. Thank you. Opo. So, ngayon- Nasaan po ninyo nung una niyo po akong in-interview sa programa ko, pag-programa niyo po ako nag-una nagsabi regarding dito. So, nailabas na po namin, sir. Complied na ako. Opo, meron po tayong, yun ang nagsasalita, yun ang nangangako, tinutupad. Tinutupad. So mga gaano karami po itong makikinabang dito, Asek, ayon sa Sir, base, medyo database nyo? Marami po tayong mga nagmumotor ng mga kababayan kasi every month lang po almost 500,000 yung na rirehistro na mga motorsiklo. Hindi lang po yung top box yan kasi ang nangyayari po dyan, kung halimbawa pati yung saddlebag ninyo, dalawa magkabila at saka top box, lumalabas na 300 pesos. Bigat yun. Etong saddlebag ba Per yung box po yun. Asek, yung saddlebag, anong itsura nga ito para sa... Yung mga Ito ba yung nasa mismong gilid po. lalagyan ng mga pag nagdi-deliver? Tama ba? Opo, yung top box po yun. Top box yun. Nag-deliver. Opo. Yung naman pong, may mga motorsiklo po, may mga kababayan po kasi tayo na motor nila, meron left and right, tapos meron din top box sa ibabaw. So per top box and saddlebag, 100 pesos yun. So kung tatlo, 300 po yun. 300, isip siya 300 yung matitipid mo, Opo. ito malamang ang unang makikinabang diyan yung pong yung mga naghahanap buhay na ng delivery, mga yung mga riders, ano? Opo. Oo. Okay. Mahalaga naman po yung top box kasi doon ho nila na ilalagay din yung helmet nila, jacket nila. Yung bagay po. Opo. Opo. Okay. Isa pa, kumusta po yung implementation ninyo ng yung policy na dapat noong December pa pero binigyan ng pagkakataon ng ating mga kababayan tungkol sa electric trike at saka electric bike? Opo, Katunying, nung pong Friday, medyo maraming nahuli namin, 114. Bumaba po siya ng konti nung Saturday, 75. Then nung Sunday, 40 plus po, to be exact, at 45. Nagulat ako kahapon, Katunying, kasi may mga natikitan po kami dyan. Akala po ng tao, sinabihan lang po namin. Kasi sabi ko sa enforcer, isabihan natin yung mga kababayan natin na pumunta sila sa inner road, i-guide natin sila. Hanggat maaari ayoko naman pong mag-impound o manghuli Kasi ang target ko po yung mas malalaking isda sila, syempre kababayan natin. Pero syempre, hindi natin maiwasan. Meron pong mga matitigas ang ulo, kaya natikitan po namin. Nagulat po ako kahapon, Katunying, kahit na yung iba wala pong lisensya, natikitan. Nag-comply sila sa LTO, tumubo sila. Ganun po. Asek, paano kung menor de edad ang nahuli nyong halimbawa itong e-bike rider o driver? Dahil merong din mga rider na menor de edad Opo. Marami pong mga menor de edad na rider o driver. Opo, Asek? Hello, Asek? Naputol, ano? Hindi, may mga ilang tanong na lang tayo tungkol dun sa balita natin, magdadagdag daw ng kalsada may specific kasi yung mga kalsada, yung mga lugar
na kung saan sila manghuhuli. Kung saan bawal yung ating mga kababayan na gumagamit ng e-bike at saka e-trike. Major highways yan eh. Oo, dadagdagan. Mukhang may dadagdag eh. Subukan nating balikan itong si ASEC Marcos Lacanilaw. Okay. Okay, ASEC, sa ngayon po, ang gagawin, dahil yung iba nagmamaneho, walang lisensya eh. Oo, yan na nga. Walang lisensya. So, titikitan sila, paano sila titikitan? Walang mga lisensya yan. Na yung pong mga iba na huli po namin, Katunying, natikitan sila. Usually kasi yung iba walang license pero merong ID. May ID. So natikitan po sila. Oo, natikitan sila. At saka yun nga po yung kahapon, yung iba po personal ko pong nakita na tumubos sila sa LTO. So, kasi kahit na sabihin yung wala silang license, hindi po nila na nakita ito na once na nag-apply na sila ng license at in-undermine in yung license, yung ticket, hindi nila pinansin, lalabas po yun pagka nag-apply na sila ng license. Walang kawala. So, madaling salita, pagka kailangan na nilang maglisensya. Opo. Okay. Opo. So, Kasi yung i-data po ng kanilang pangalan, nandoon at address nila. Teka, ano yung tinutubos? Yung po yung pagkakahuli po niya, yung ticket niya doon sa e-trike na nagkaroon po siya ng violation nung sila po ay nahuli po sa may, eto po karamihan po sa may Pasay. Wala pong kinukumpiskang ID ganon o kaya o anumang Ano ba yun? Wala po. Wala po, Katunying, kasi yun nga po yung sinabi ko sa mga enforcer natin, kasi lalo na yung unang 3 araw, pakiusapan ninyo, naturuan sila na pumunta sa inner roads para tingnan natin kung mag-comply. Mga kababayan naman natin, pag ganyan, magko-comply. Pero yung mga matitigas ang ulo, kagaya po yung nag-viral ng Pasko, natandaan ninyo, nag-counterflow sa gitna pa ng EDSA. Nako. Hulihin nyo yung mga ganyan, yung mga pasaway, yung matigas ang ulo. So, nakahuli rin naman po sila. Yung mga nahuli po nila, yung mga natikitan. Yun po yung mga ilang mga kababayan po natin na tumubos kahapon sa central office. So, kailan nyo po i-require na pati itong mga nag-i-e-bike ay mag-lisensya o magkaroon na rin ng lisensya? Actually, Katunying, may binabalangkas po ang DOTR si Secretary Giovanni Lopez, kasama sila Yusek Mon Reyes. Kasama po yung mga ibang ahensya ng gobyerno, joint memorandum circular po ito, kasama ng DPWH, DILG, LTO. Ano po ito? Para registration po ito at saka po yung paglilisensya sa requirements ng mga kababayan natin. Hopefully lumabas na po yan, matapos na. Meron lang po silang ibang konting tinatapos. Kaya lang sa amin po sa LTO, kailangan na po namin simulan. Kaya po noong January 2, nagsimula na po kami ng mga hulihan. So parang ang direction po natin, i-register itong mga e-bike, e-trike, at the same time, yung magmamaneho ay kailangang meron na ring lisensya. Oo. Meron po, opo. Tama po kayo. Opo. Okay, may mga major roads po kayo na binanggit eh. Saan bawal at mag-i-expand daw kayo? Magdadagdag daw kayo ng kalsada na bawal ang e-bike sa e-trike? Opo, sa ngayon po, yung buong EDSA, simula Pasay hanggang Monumento, Okay. yun pong Quirino Avenue to Magallanes sa may South Expressway, left and right, yun pong C5 Road, at saka po Rojas Boulevard. Sa ano naman po sa LGU ng Parañaque, kay Mayor Olivares, actually very supportive siya sa amin sa LTO. Nag-announce siya na dadagdagan yung mga ilang kalye kasi nasa power po ng LGU. Supportado naman din po namin yun. So kami po sa LTO, initially yun po yung 4 na kalye na nabanggit ko. Na talagang bawal po sila. Ayun, yun ang importante. Oo. Well, Asek, last na lang, no? Very active kayo ngayon sa pagsususpend ng mga lisensya ng mga nai-involve sa iba-ibang mga klase. May mga road rage, mga balasuba sa kalsada. Ito ba yung magiging way of life na natin? Kumbaga ang ating mga kababayan, dapat na ba naming maging way of life na
may nakatingin lagi, parang parang may sa bahay ni Kuya, si Big Brother, na kapag gumawa ka ng kalokohan, pag na-videoan ka, yari ka sa LTO. Ano ang magiging mechanism ng LTO doon to encourage our kababayan na mag-report po sa LTO? Actually, sir, napakalaking bagay sa amin yung pagre-report nila. Nung kasing napansin ko, nung pagpasok ko, medyo madami na po na hindi rin naman na-actionan, pinipili lang. So sa akin po kasi active din ako sa social media, nababasa ko. So ina-actionan ko po kalahat. Pero sa mga kababayan po natin, ini-encourage ko po talaga sila na mag-send sa LTO. Kasi napansin ko, sir, kawawa kagaya nung nangyari sa Valenzuela, yung nakikiusap yung bata, binalibag yung bisikleta niya. So yung mga ganong bagay, sir, na sana naman naiiwasan yung ganon, na medyo meron tayong mga kababayan na yung init ng ulo hindi nila makontrol. Pero hindi po maaari yun Pero Kaya po totoo ba yun? kami- Pagka ba sinuspend yung lisensya, nasususpend talaga? Opo, sir, nare-revoke po, hindi lang po nasususpend. Nare-revoke. Opo. Yung pong mga issues na lumabas po sa social media, karamihan po diyan na-revoke na. So, ang sistema po kasi, pag nakita po namin, under investigation, suspension muna 90 days habang po i-schedule yung hearing. Pagkatapos po, minsan mas mabilis po natatapos ang hearing, minsan within a week tapos na ang hearing, nare-revoke na po kaagad. Revoke pala. Hindi na po natatapos yung buong 90 days. Forever na siya hindi makapagmamaneho. Oo, mabigat. Ayun. Po, meron po mga tao po tayong na ganun po. Ayaw na ang LTO, ang direksyon ay kaibigan ng mga masunurin, kaaway ng mga balasubas. Asek, maraming salamat po. Magandang umaga po. Maraming salamat po. Magandang umaga, Katanyeng. Si Asek Marcos pa rin. Lakanilaw. Susunod! Tito Boy. Uy, ang budget daw ay pork barrel free. Totoo ba ito? Yan at iba pa sa pagbabalik na ACS Balita. 621. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Hi! Magandang morning. Anong araw today? Kumbatserang Tina? Today is Laundry Day, Friday. Yahoo! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumitman siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Iginiit ng palasyo na pork barrel free ang pambansang pondo para sa susunod na taon. Ito yung makaraang lagdaan ng Pangulong Bongbong Marcos ang 2026 budget kahapon, kung saan binito niya ang halos 92.5 billion pesos na unprogrammed appropriations. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, hindi maaaring makialam ang mga mambabatas sa pagpapatupad ng budget dahil tungkulin ito ng ehekutibo. Yes, ang tingin namin, pork barrel free. Dahil hindi naman pwede makialam ang legislator pagdating ng executing the budget at purely executive function na yan pagdating ng execution of the budget. Yun, ganun sana. Samantala, tiniyak naman ng Pangulong Marcos na mas magiging maingat at responsable sa paggamit ng pondo ngayong taon at dadaan sa malalimang pagsusuri ang bawat proyekto para masigurong totoo na mapapakinabangan ito at hindi makukurakot ng mga tiwali sa pamahalaan. Kaugnay ng balitang budget, kumpiyansa naman si Agriculture Secretary Francisco T. Laurel na ang mas mataas na budget para sa sektor ng agrikultura ngayong 2026 ay magpapalakas ng produksyon sa agrikultura, pangisdaan at titiyak sa matatag at pangmatagalang seguridad sa pagkain para sa bansa.
Kasunod ito ng paglagda ng Pangulong Bongbong Marcos sa 6.793 trillion pesos national budget kung saan 297.102 billion pesos ang nakalaan para sa sektor ng agrikultura ngayong taon na mas mataas kumpara sa 237.4 billion pesos na pondo ng DA noong 2025. Kabilang sa mga pangunahing programang may mas malaking pondo ang Farm to Market Roads na may 33 billion pesos budget, Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP na may 30 billion pesos na pondo at 20 billion pesos naman para sa pagpapatupad ng bagong Animal Industry Competitiveness Act na layong palakasin ang Bureau of Animal Industry. Inaresto ng CIDG si retired General Romeo Pocis kahapon dahil sa kasong inciting to sedition. Matapos namang silbihan ng arrest warrant sa NAIA Terminal 3 ay agading nakapaglagak ng piyansa na 48,000 pesos si Pocis. Si Pocis ang tagapagsalita ng United People's Initiative. Sarkastiko namang pinasalamatan ng kanyang abogadong si Attorney Ferdinand Topacio ang Pangulong Bongbong Marcos na ang ipinakukulungan niya ay ang mga nagprotesta laban sa kanya at hindi ang mga sangkot sa katiwalian. Ikaw na, Tina. Tanging ngiti lamang ang naging tugon ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. sa akusasyon ng kampo ni retired Air Force General Romeo Pocis na panggigipit sa mga nais magsalita laban sa gobyerno ang ginawang pag-aresto sa kanya. Ayon kay Nartates, ang pagkakaaresto kay Pocis sa NAIA kahapon ay walang personalan at dumaan ito sa tamang proseso mula sa referral ng CIDG hanggang sa paglalabas ng warrant ng korte sa Quezon City. Babala ni Nartates sa mga katulad na nanghihikayat ng pag-aaklas, may tinitingnang due process ang pambansang pulisya alinsunod sa saligang batas. At ito po ay limousine. At pagkatapos niyan, finding probable cause, sila po ang nagbigay dito sa ating korte. Yung ating korte ay pinanigan itong resolution na ginawa ng ating prosecution service and now they release that. That's the process. Walang PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates. Tututukan ni dating PNP Chief Nicolas Torre III ang mabilis na pagtugon ng MMDA sa mga aksidente sa daan sa pamamagitan ng 5-minute response time. Sa unang pagharap ni Torre bilang General Manager at tagapagsalita ng MMDA, sinabi nito na nais niyang pairalin din sa ahensya ang mabilis na responde ng mga autoridad na ipinatupad niya noon sa PNP. So dapat ang mga aksidente na yan, Ang isang 34 anyos na motorcycle rider makaraang sumalpok sa kasalubong na SUV sa kabaan ng Manila East Road sa Morong Rizal. Sa ulat ng pulisya, nakatulog ang biktima habang nagmamaneho dahilan para mag-counterflow ito at bumangga sa paparating na Toyota Fortuner. Dinala pa sa ospital ang biktima ngunit idineklaring dead on arrival habang hindi naman nasugatan ang driver at mga pasahero ng SUV. Naharap ang driver ng Toyota sa patong-patong na kaso, kabilang na ang reckless imprudence resulting in homicide, serious physical injuries at damage to property. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. At ito naman po si Tina Nolasco. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Oras po natin, ay Mr. Jerome Tang, Lakyampwa, 6:30 na ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Taryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Nilagdaan na ng Pangulong Bongbong Marcos
ang 6.79 trillion pesos na pambansang budget para sa taong ito, 2026, na ang prioridad ay edukasyon, kalusugan, pagkain at social services. Tatlo lamang sa 10 unprogrammed appropriations ang pinanatili ng Pangulo at ginamit nito ang kanyang veto power ng alisin ang 92.5 billion pesos na halaga ng line item sa ilalim ng unprogrammed appropriations. Matapos lagdaan ang 2026 General Appropriations Act, mahigpit na ipinagbawal ng Pangulong Marcos sa mga politiko ang pagsama sa pamamahagi ng tulong pinansyal sa publiko. Ito ay upang matiyak na ang bawat piso ay direktang mapupunta sa mga tunay na benepisyaryo at maiwasan ang palakasan. Isyu ng bayan. Katotohanan. Dos por dos. Itim ang balak, magtago ka na. Dos por dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por dos. Hahataw ng todo. Urado ka. Dos por dos. Ang katotohanan, dala nila. Dos por dos. Walang sinasamba pali. Maniwala ka. Dos por dos. Hataw ng gusto, tol. Umasa ka. Dos por dos. Dos por dos. Hi. Maganda morning. Lamig. Sulitin natin ang lamig. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Humahabol si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Ano? Nakapag-adjust na ba ang nakabakasyon mode pa? Biten? Meron pa lang mga hindi pa pumasok kahapon, mother, ano? Marami pa. In-extend ang bakasyon. Pero okay lang yan, mga pari ko. No problem. No work, no pay naman. At doon po naman sa mga pumasok, nagsisikhay para sa pamilya, mabuhay kayo. Kapag ka pumasok ka, habang tumataas ang sweldo mo, tumataas din ang buwis na binabayaran mo. Ganon talaga. Hindi tayo nag-iisa. Ay, alam mo ba, Yuel, alam to ng marami nating mga kababayan, especially yung mga nakikinig sa atin sa Australia. Magandang umaga po sa mga taga-Australia na mga Pilipinong nandidiyan at naninirahan. Kuya Alex ng Sydney. Kuya Ernie Calagwas, Ate Jenny Calagwas, diyan naman sa Queensland. Sa Brisbane sila, Brisbane. Hindi pala Brisbane yon, Brisbane. Yung pala ang pronunciation doon. Grabe pala dyan. Ito, kung nagre-reklamo tayo dito sa Pilipinas sa tax, baka magitla kayo. Meron akong mga kaibigan doon na kapwa sila nurses, mag-asawa, mga bata pa, 29 years old lang itong si Bryant, yung asawa niya, si Monique Calagwas. Parehong nurse. Yung si Monique nurse, tapos si Brian ay nursing practitioner. Parang ganun, parang doktor na pala yun nakapagre-reseta pag nursing practitioner. Ang kanilang sweldo malaki, kaya ang tax nila, ito, hulaan nyo kung ano tax niya, kung ilang percent. Hulaan mo. 49% ang tax nila. What? Sabi ko, what? Grabe, tayo nga nagre-reklamo na ng todo-todo sa tax natin Gano'n na nga corporate tax ngayon? 32-35%. Sila, income tax to sa sweldo to 49%.
At yung iba naman, 37%. Depende nga sa sweldo. Siya, mataas na sweldo nito. Oy, wala ba tayo dyan? Ha? Pero ang sabi nila, walang problema sapagkat nararamdaman nila kung saan dinadala ng gobyerno doon ang buwis na kanilang binabayaran. Especially sa kanilang sa sektor ng kalusugan, wala silang binabayaran sa pagpapagamot doon. At siyempre sa sektor ng edukasyon at iba pang social services. And speaking of tamang paggastos, meron tayo makakausap. Isang mamang, ito yung lalaking walang pahinga. Lalo na nung December, hindi yata ito nagpapahinga. Nung panahong kinakamada nila yung budget. Kausapin na natin siya. Jerry Baka at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Sa mga nakikinig sa atin sa Barangay 432 Sampaloc, Manila, lakasan nyo na inyong mga radyo at meron pong pag-alagala dyan, mamimigay ng pera si Sherwin Alfaro. Ulitin natin Barangay 432 Sampaloc, Manila, kasama ang Pride Detergent. Si Sherwin Alfaro ay naghahanap ng mabibigyan ng pera. Lakasan nyo yung mga radyo ninyo at nang kayo'y mapansin ang ating mga generous na kasama. Ang ating word of the day ay... Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Word of the day ay... veto. Ayan, veto. Happy kaya ang mga senador sa pag-veto ng Pangulo sa ilang items sa budget? Kausapin natin ang... ngayon siguro medyo nakakapahinga ka na. Senator Sherwin Gatchalian, ang chairman ng Senate Finance Committee. Senator Win, magandang morning. Si Katunying po ito. Good morning, Anthony. Katuning, good morning sa ating mga tagapakinig. Wala pa si Jerry hindi pa bumabalik kaya pagtiyagaan mo na ako. Extended yung bakasyon niya. Extended yung bakasyon. Okay lang, bagong kasal naman Ganyan talaga. Ganun talaga. Hindi ka ba naiinggit? Siyempre, naiinggit rin, di ba? Halos kasing edad, magkaising edad yata kami ni Jerry. Hindi, mas bata kang malayo kay Jerry. Tayo magkasing edad. Tayo pala. Tayo magkasing edad. Si Jerry, parang lolo na natin yun Ibig sabihin, may pag-asa pa ako. Meron naman. Kumusta ba love life natin niya? Wala ba tayo dyan? Sa ano na lang, pag pag nagkita ulit tayo, magkwentuhan tayo. Senator Win, unang-una, ano reaksyon ninyo sa pag-veto ng Pangulo sa ito pa more than 92 billion sa unprogrammed appropriations? Well, unang-una, Anthony, gusto ko ipaliwanag na meron siyang 9 na items, 9 items na na-veto. 7 doon ay nasa original National Expenditure Program. So, sinubmit nila ito sa Kongreso, yung 7 items na yon. Yung 2 items naman ay galing sa executive rin nung kami ay ginagawa namin yung budget. Kaya tingin ko nagkaroon ng change of heart o nagpalit ng isip ang ating executive dito sa mga unprogrammed items. Ang nakikita ko naman dito ay yung pinaka-controversial, yung dahil sa unprogrammed may isang controversial doon na item, ang tawag ay sagip. Dito kinukuha yung pondo sa mga flood control. Wala na yun. Tinanggal ng Senado na yun. 80 billion? No? So, ano yun? Mga 80 billion plus tinanggal ng Senado. Ano ba yung sagip na yan? Ano ba yung sagip? Pero kasing ito hindi masyadong nabibigyan ng focus sa mga usapan. Pero ang program kasi napakadaming items yan May isang controversial items yan na matagal nang nandyan. Ang tawag nila ay sagip. At ito ay isang lump sum items na pinagkukuhaan ng iba't ibang ahensya kasama ng DPWH. At naging source to ng corruption sa mga huling taon. Yun ang tinanggal naman ng Senado. Kaya ang aking pananaw dyan, importanteng matanggal itong sagip dahil ito talaga yung nagiging kuhaan ng mga ganitong hindi magagandang project. Kaya tinanggal na rin yun. Teka, yung sagip na ito nasa NEP. Nasa NEP, tama? Nasa NEP siya. Nasa NEP siya. Tapos, nung nag-BICAM,
ay nung SGAB, Senate version, tinanggal niya na yung Senate version. tinanggal niya na Yes, yung tama. yung sagip. Tama Tapos ka dun. Tama pagdating ka dun, sa Anthony. BICAM, Nung binalik. umabot yan sa Senado, tinanggal. Pagdating sa BICAM, binalik yung sagip. Hindi na kami pumayag ibalik 'yun kasi nga nagiging source of abuse 'yun eh. So, Hindi, pero para sa bakit- akin, bakit- sa lahat pero ng bakit- items sa pero bakit program, binito pa yun ang pinakamahalagang tanggalin. Hindi, what I'm saying, Senator Win, bakit kinailangan pa siyang i-veto ng Pangulo kung tinanggal na ninyo sa Kongreso? Tama, maganda yung tanong mo. Hindi na siya na-veto dahil wala na siya doon. Gusto ko lang ipaliwanag na among the many items, kasi ang daming items yung unprogram eh. Akala nasa isip ng tao ang unprogram ay isang item lang. Napakadaming items yan. Ang original yan, mga around 10 items eh. So, yung pinaka-controversial, tinanggal na ng Senado. Yung mga natitira doon na veto ng ating Pangulo, sa aking pananaw dyan ay mahalaga rin siya pero hindi siya controversial. No? At ang pananaw ko dyan, nagbago ang isip ng executive dahil tingin na nila ay hindi na nila kakailanganin to dahil originally nanggaling to sa kanila eh. No? So kaya nagtataka kami bakit tinanggal to ng executive. Pero kung tingin naman nila ay kakayanin na ng program budget na wala naman na veto, hindi kagaya that time, last year, almost 29 billion sa program items ang tinanggal. Pero dito sa budget na ito, walang na-veto sa program items. So ang ibig sabihin, ang pananaw nila, kaya na ng program items. In other words, ang Malacanang, ang executive, baka tinamaan din, kumbaga nakaramdam din na ayaw talaga ng tao sa masyadong malaking discretion pagdating po sa program appropriations. Kaya kahit sila nag-propose, sila din ang nagtanggal at the end of the day. Pwede ganyan, Anthony. Kaya nung itong budget process nito, very close ang coordination natin sa executive kasi importante na yung mga budget na napapasok o natatanggal ay alam ng executive along the way dahil nga napakahirap naman sa executive na mag-implement kung walang pondo o mahirap mag-implement, may pondo doon na hindi nila alam. Kaya along the way nagko-coordinate kami. No? Kaya itong pag-veto para sa akin medyo nakakapagtaka dahil along the way naman ay coordinated to sa executive. Okay. Meron pong isa sa mga binito itong CARS, yung actually hindi ko kilala tong CARS. Nito ko lang nakita to nung binabasa ko yung vetoed items, yung Comprehensive Automotive Resurgence Strategy. Ito pala ay parang incentive program nung panahon pa ni dating Pangulong Noynoy Aquino para ma-encourage sa mga investors ng mga kotse na dito na maggawa ng mga car assembly, etc. etc. Pero hindi kaya magresulta to ng pagtaas ng presyo ng kotse? Actually, ang kinakatakutan ko dyan, madismaya yung mga investor. Tama ka, no? Yung Toyota and Mitsubishi, noong mga unang panahon, hinikayat natin, in-encourage natin sila magtayo dito ng factory. At sabi natin, bawat sasakyan na ginagawa nyo sa Pilipinas, bibigyan namin kayo ng tax incentive. Ang nangyari, over the past few years, hindi na bibigay yung tax incentive. Kaya itong ang Toyota at Mitsubishi nagko-complain ngayon. Pinapunta nyo kami dito, nagtayo kami ng planta, hindi nyo naman binibigay incentive. So kung naglagay kami, actually hindi kami, no? Yung executive rin to, naglagay rin saan program ng CARS. Dalawa yan CARS and RACE. Saka RACE. Mayroong CARS program at RACE program na ilinagay namin doon para bayaran yung utang. No? Pero veto rin yun. Kaya nakakapagtaka dahil sila naglagay nun pero tinanggal rin. Ang kinakatakutan ko, itong dalawang car manufacturers, baka umalis yan dahil hindi sila nababayaran. Tama, ito palang RACE, ano? Itong RACE program, Revitalizing the Automotive Industry
for competitiveness. Dalawa yan. Oo. So parehong para So, sa ang original yan yung cars eh. Tapos, part 2, yung part 2 ang tawag nila, race naman. Ang ganda sana ng programa na to, ha. Maganda. Tsaka hindi yan source of corruption, Anthony. Dahil utang natin yan in terms of tax incentives. So, walang makukorrupt dyan dahil pupunta yan sa Toyota at Mitsubishi. Okay, eto pa isa. Yung ilang billion ba tong counterpart funds sa ODA projects? Oo. Government counterpart yan. Dahil pag umuutang tayo, dalawang component. Isa yung utang, tapos yung counterpart natin. So, ano rin to? Nasa original rin tong NEP. No? So, kinary over lang natin para magkaroon ng government counterpart doon sa mga inuutang natin. Ngayon, ang kinakatakutan ko, kung wala tayong government counterpart, hindi mag-uumpisa yung project. Pero anong project anong project ba yan? Iba-iba, maraming project yan. May lahat yan infrastructure. Kaya merong transportation, may infrastructure related. Marami siya. Naku, baka kasama yung subway dyan, ha? Baka kasama yung subway saka yung north-south commuter. Hindi na siya kasama dahil na-release na yung sa north-south commuter tsaka yung subway. Na-release na siya. Tsaka meron siya sa program fund. Ito naman yung mga iba pa. Marami kasi tayong marami tayong mga infrastructure projects na, for example, yung mga highway, yung mga bagong LRT extension, yung mga ganyan. So, umuutang tayo. So, pero nabasa ko sa veto message, ang sabi ng executive, na sapat naman daw yung pondo sa program fund. Yun ang sabi nila. So, tingin ko nga along the way dahil, alam mo, pag sinasubmit sa amin ni NEP, July eh. No? So, kaya maaga siya. Tingin ko along the way, na papag-aralan nila, na pag-iisipan nila, nagbabago yung isip, kaya nagkaroon ng pagbabago. Hindi, saka sa isang banda, Senator Win, gusto naming, I just want to emphasize na palagay ko naman yung nangyari sa atin dito sa flood control scandal na to, pagka hindi pa tayo natuto dyan, ewan ko na lang. Correct. Tama. Pero ma-assure natin ng ating mga kababayan na dito sa 2026 budget, hindi na mauulit yung flood control controversy. No, dahil ang dami nating linagay na safeguards. Ano po yan? Halimbawa, Sige, please. Yung mga infrastructure ngayon, lahat meron ng station number at coordinate. So malalaman na natin kung saan ginagawa yung infrastructure at kung gaano kahaba. Dati walang ganun eh. Manghuhula ka kung saan ginagawa yung kalsada eh. Pangalawa, lahat ng infrastructure ngayon, hindi na lump sum, pina-itemize namin. For example, yung farm to market roads at yung irrigation project. Dati bibigyan ka lang, 20 billion, pero hindi mo alam kung saan itatayo. So ngayon, ganun na ka-detalya itong budget na ito. Kaya nga medyo humaba pa itong budget dahil talagang madetalya siya. Teka, yung sa website, makikita ng taong bayan. Yung farm to market, wala na talaga yung road to my farm, ha? Promise, ha? Wala na yun. Kasi meron ng coordinates. At itong mga coordinates na ito, i-upload rin to. Diba ang gumawa yung ating Pangulo ng infrastructure portal? I-upload rin doon. Kaya pwede pa rin sila magsumbong kung talagang farm to my market ang ginagawa nila. Hindi, totoo yun. Natatawa lang tayo, pero pasensya na dun sa mga congressman na ilang kakilala pa natin, ha. Magtatayo sila ng isang magarang rest house sa kalagitnaan ng bukid. Tapos walang daan. Magugulat ka na lang, magkakaroon ng daan. Papunta lang dun sa rest house niya. Hindi tama yun. Dapat yung farm to market. Ang farm to market, kung nasaan yung bukid, gumagawa ng kalsada para madala nila sa merkado yung produkto. Yun talaga ang napakaganda. So, yun talaga ang intention. So yung pong kinakabahan sa farm to market roads funds o budget, which is 30 plus billion to eh. Ano? Kwanto, ang mga kababayan natin, kung meron kayong agam-agam, pwedeng i-check sa portal. Yes. Correct. Kasi i-upload na ito ng DPWH ng Office of the President doon sa portal na ginawa nila. So,
pag-upload, hindi lang pangalan makikita nila, makikita pati yung coordinates. Importante yung coordinates, Anthony, para mahanap kung saan eh. Diyan nagkaroon ng problema doon sa flood control dahil nga walang coordinates. Ang daming ghost na flood control dahil hindi mo makita, hindi mo mahanap kung nasaan siya. Pero yung pong mga projects na ipinropose ng isang mambabatas, for example, ng isang senador, hindi naman masama ba yun? Meron pa rin ba nun sa... Hindi masama. Basta yung project ay legitimate at merong mga dokumento. Like sa Senate, yung mga pinropose na project ng mga senador, lahat yan ay may sanggunian resolution, meron yung mga work program, meron siyang mga dokumento. Lahat yan naka-upload rin sa website kaya makikita kung sino ang mga nag-request. So kung halimbawa si Senator Win ay meron kayong ipinropose ng mga kalsada, multipurpose, farm to market roads, etc. Hindi dapat mahiya ang mambabatas na siya itinatawag na proponent. Basta legitimate at merong dokumento. Bigyan kita ito konkretong halimbawa. Sige po. May mga kaibigan tayo sa Mindoro na nag-request ng mga eskwelahan at mga multipurpose buildings para sa kanilang local university. Lahat yan may sanggunian, lahat yan may feasibility study, merong mga dokumento. At yan ang nagiging basehan kung ang kami, mga senador, magre-request na malagyan ng budget. So ang importante, hindi lang yung guni-guni or imagination lang yung project. Importante tayo yung legitimate project. At yan naman ang ma-assure natin sa 2026 na yung mga projects na pinopose ng Senado, lahat yan ay may dokumento. Yun nga yung sinasabi namin kung gaano ka-importante yung mga Regional Development Council. Kung uma-attend lang yung mga congressman dyan, yung mga LGU, mga local chief executives dyan, na pag-aaralan ng maigi. Tama kayo, merong feasibility. Kung may feasibility, ba't ka mahihiya na tawagin kang ako nga proponent yan? Ngayon kasi, pag tinawag kang proponent parang may kasalanan ka eh. Correct. Kasi nga dahil sa nangyari, nalalagyan ng hindi magandang konteksto yung mga amendments, proponents, no? Pero sa budget process, kung mayroong mga magagandang project at kung yung project naman ay dumaan sa masusing pag-aaral at request ng local government, tingin ko para sa akin walang masamang tulungan ng mga local governments dahil kailangan ng constituents sila yan. At kami, senador, bilang nationally elected, constituents rin namin sila. Totoo. Okay, mga ilang bagay na lang. Ewan ko kung kaya mo itong sagutin, Senator Win. Kayo po, as Chairman of Finance Committee, meron ba kayong kwenta kung gaano, o kalkulasyon, kung gaano kadami ang proposal ninyo na kayo po, projects na kayo ang proponent, magkano sa 2026 budget na lahat na yon ay may feasibility study and all? Magkano po yung nakalagay ang pangalang si Erwin Gatchalian? Ako, honestly, Anthony, ang focus ko ay education. Kaya kung makikita natin, ang education budget ngayon ay ang pinakamataas sa buong history, 1.3 trillion. Kaya lahat ng aking mga proposals nakatutok sa education kasi nung pangangailangan natin ngayon. In fact, DepEd alone nakakuha ng 1 trillion peso budget para sa kanilang departamento. At malaki doon ay classrooms. Almost mga 70 billion doon ay classrooms. So, ang punto ko, yung aking... Kasi kanya-kanyang senador, kanya-kanyang advokasya. Yes. Mayroong advokasya sa agrikultura, may advokasya sa health, akin sa education. Kaya natutukan natin yon at nakakuha ng malaking budget. So, kung tatanungin, sasagutin kita ng diretso, malaki ang nakuha ng education budget. Like I said, no, sa classrooms alone, ang inilagay ng Senado close to about 18 billion para umabot siya to about 70 billion. Hindi, pero kung ipapangalan kay Sher, pasensya na ha, diretsuhin ko na. Yung nakapangalan kay Sherwin Gatchalian, ilang bilyon? Well, Anthony, ako kasi personally wala akong pinopost na yung sarili kong proposal. Lahat ay dumaan sa committee. Dahil this time around, dahil lahat dumaan sa committee. No? Kasi pwede kang dumaan sa committee o pwede kang mag-individual amendment. So,
dalawang mode yan, 'di ba? May committee amendments, Yes. may Individual, amendments. In my case, since chairman ako, dumaan sa akin sa committee amendments. So lahat siya as committee amendments. Ngayon yung committee amendments ko, naka-upload naman to sa website, no? Kaya pwede naman makita ng taong bayan. Pumasok siya sa education sector. So yung individual mo, naging committee na. Amendment. Parang ganyan. To make it simple. Parang ganyan. Parang Sige, ganyan. lahat ng makikita kong committee amendment nun, sa iyo ko na ipapangalan, Senator Win. Maraming ganyan, kanya-kanyang advocacy. Like for example, kay Senator Kiko Pangilinan, tinutukan niya ang agriculture. Kaya yes. ang agriculture ngayon nakakuha pinakamataas na budget in the last 15 years. 297 billion. Pagtutok sa agriculture, tumaas yung budget ng agriculture. Opo. Okay, so can you categorically say that the 2026 budget now is pork free? Nasasabi ko yan, Anthony, dahil pagdating sa executive, wala naman kinalaman ng mga mambabatas pagdating sa execution ng budget or implementation ng budget. So lahat yan nasa kamay na ngayon ng executive. At pwede pa silang maglagay ng mga guidelines para lalong humigpit yan. Oo. May binanggit nga ang Pangulo kahapon, pati si Executive Secretary Ralph Recto, na yung sa pamimigay, yung pagkamamimigay ng ayuda, wala na dapat na mga mambabatas dyan. Meron bang penal provision doon sa budget? Well, Anthony, ito yung tinatawag ng, actually marami members of media tawag nila anti-EPAL. No? Itong anti-EPAL provision, dati, naglalabas kasi yung mga ehensya na bawal ang politiko sa distribution pag-election lang, during election year. So meron silang guidelines yan na pag-election year, bawal ang politiko. Kinuha namin to at inilagay na sa General Appropriations Act para every year ay merong bawal na ang politiko. At ito ay amendment to ni Senator Lacson. No, si Senator Lacson ang nag-propose nitong anti-EPAL na inadapt ng Senado at ngayon every year na gagawin na hindi na pwede ang politiko pumunta sa distribution. So ito po ay nakasulat na sa batas mismo to, hindi lang encouragement, nakasulat na sa batas, bawal talaga. Correct. Ayun. Tama ka. Dahil puro lumalabas lang siya once in 3 years, every election year. So ngayon, every year, ganun na. Yan naman ang courtesy of Senator Lacson, yun ang kanyang proposal para hindi nga ma-politicize itong mga programa ng gobyerno. Last na lang po, yung pong flood control funds, meron pa ho ba ngayong sa budget na to? Meron. This year, sa 2026, wala na. Wala na. Pero dahil nakita ko kasi yung takbo ng implementation, nung pumutok itong flood control issue, bumagal ang paggastos o pag-implementa ng gobyerno. Second half of 2025, halos wala na nangyayari sa DPWH. Kaya maraming pondo ang natira sa flood control na pwedeng gamitin pa for 2026. Pero yung bagong pondo sa 2026, wala na yon. Wala na. Okay. Kasi importante na malaman natin mga kababayan na kung meron mang ginagawang flood control projects, halimbawa may construction ngayon ongoing, hindi ito parte ng 2026 kundi yung natira ng 2025. Tama. Is that right po? Correct. Tama ka doon. Almost 350 billion pa natitira the last count ko. So medyo malaki-laki pa yung natitira sa lumang pondo. At yung budget naman na yun, kailan po mag-expire? Yung 2025? End of 2026. So kailangan matapos yung mga projects na yan. Correct. By this year. Okay. Senator Win, maraming salamat po. At, thank you, Anthony. Magandang umaga po. Magkape tayo minsan. At nang ikwento nyo sa akin ng mga bago sa ating love life. Thank you. Senator Win Gatchalian, ang chairman ng Senate Committee on Finance. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Oras po natin, Achi, Ahya, Mr. Janamtang, Chityam, Kongo, Hun. 7:05 ng umaga, magbabalik po ako pagkalipas ng 3 araw.
Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Engineer Tony Nanggel, 7:12 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, PBBM ginamit ang veto power, 7 sa 10 program items tinanggal. Malawakang cabinet revamp ikinakasa ni PBBM. Retired General Pokis nakalaya na matapos magpiyansa. NCRPO ikinakasa ang signal jamming at no-fly zone sa mga daraanan ng traslasyon. Isa sa 6 anyos na PWD patay sa sunog sa Valenzuela. At kabit ni Mr. patay sa tandem, Mrs. Person of Interest sa krimen. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Sa ngalan ni Jerry Baha, ako po, Tina Nolasco. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. Bago lang ang ating mga balita. Tina, may nanalo na ba? May nanalo na dyan sa barangay 432 Sampaloc, Manila. Erwin. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash Promo. Kasama ang Pride Detergent. R6 Sherwin Alfaro, go, 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 go! go! Yes, Katina at Katunying, ito na nga ang ating winner sa ating DZRH Pasko Panalo Promo dito sa Sampaloc, Maynila. Pasukin natin yung bahay nila. Ito yung kanilang bahay. Dahil nakatutok sa DZRH yung kanilang telebisyon. Magandang umaga po, tatay. Magandang umaga. Naku, napuputol. Magandang umaga po. Hilahin mo. Tatay, Ayan, dito ayan. tayo sa labas. Dito tayo kaya. Tatay, dito tayo sa labas. At medyo... Oo. hindi ba ipagmamalaki yung Dito signal? tayo sa labas. Signal jamming na. May jammer na ba dyan? May Yung jammer? signal, Hindi. Wala na. Wala Ayos, na ayos signal. Hindi, meron. Ayan. Dinig na dinig. Ayan, okay. Tatay, magandang umaga, pangalan niyo po. Magandang Henry Pilla Gonzalo po. Henry. Senyor. Opo. Tatay Henry, good morning. Opo. Ayos Ilang taon na po kaya, tatay? 78. 78. Katunying. Hindi halata. Makisig na makisig. Ano po ba sikreto ninyo? Kailan maaga matulog? Ayan, Ganon? Magtrabaho na maayos. Gaano kahaba ho bang dapat ng tulog? Ilang oras? Dapat mga 7 hours. 7 hours, yun. Ay, yung mga may edar dyan, huwag kayong ginagaya iba, ikling matulog. Pupuyat. Sitan mo si tatay, 78 years old na. Di halata. Kung nagpakulay Pero alas 4 ako nagigising, sir. aba, ano naman ang ginagawa nyo ng alas 4? Ba't ang aga nyo? Nagbubukas ng tindahan namin. Aba, ang sipag pa. Ang sipag. Matagal na ho ba kayong nagtitindahan? Matagal na po. Kumusta po ang negosyo ngayon? Marami bang nangungutang? Ay, bawal ang utang, sir. Bawal. Bukas pwede. Thank you. Matagal na ba kayo nakikinig sa DZRH sa Tatay Henry? Matagal na po. 7 piece pa. 7 Parang years ng pa. Marcelo. Aba, kilala nyo ba si Rick Radam? Siyempre, sir. Opo. Aba. Operation. Grabe. Ang luma talaga nung tinanong mo. Rick Radam. Rick Radam. Si Johnny Tango ba? Kilala nyo? Siyempre po. Ayun. Nagtotonic water din yata si tatay natin ng araw. Talaga. Sa mga drama po, nakakapakinig ba kayo ng drama ng DZRH nung araw? Nung araw, marami na po na. Gabi ng Lagim.
Siyempre, opo. Si Mr. Romantico. Ngayon po kasi iba na eh. Gabi ng bading na po ngayon eh. With Morley Alinio. Ikaw na, Sherin, ikaw na. Dahil ito free to one DZRH, mula pa noong unang panahon hanggang ngayon, ito meron kang 1,000 pesos. Yay! Maraming salamat po. Pwede bumati ako po. Ay, pwede. Babati ako sa anak ko. Sige po. Nasa ano siya sa Philippine National Police Academy. Ayun. Sa Calistino siya ngayon. Apo. Major siya, Major. Major. Police. Ano pangalan po, tatay? Henry Villagonzalo Jr. Henry Villagonzalo Villagonzalo Jr. Nandun po siya sa PNPA. Ano ba siya? National. Nagtuturo po siya trainer. doon. Pagpagturo. Wow. Magaling. Saludo. Bago lang po siya na destino. Bago lang po. Ayun. Ilan po ba ang anak ninyo, tatay? 7 po, 7. Aba, mati. Mula sa Konti. Sa parang 70s eh. Masipag si tatay. Wala pang family planning. Ilan po apo nyo, tatay? Marami na po, 14. 14. Doble 14. ng anak. Tingnan mo si tatay sa personal, parang hindi makabasag pinggan. Nakapito ha. Anak ng 7. Nakapito, Nagkaroon ng apo ng 14. 14. Pero kilala nyo ba lahat ng apo ninyo? Memorize. Ano ang pangalan? Ano po ang mga pangalan ng apo nyo? Sige. 14. Rosapil, Hensel, Maricel, Hensel, Police Junior, Henry, Epoy, si Raisa, Ilan na, hindi ko nabibilang. Cecil, opo. Kulang yun. Kulang pa, wala pa 14 yan, tay. Wala pa 14 ha. 8 pa lang yan. 5 pa lang? Hindi, mga anak ko yun, sir. Anak pala. Anak pala yun. Kaya pala may Junior Henry. Junior ako naririnig. Pero eto ang tanong, kapag natandaan nyo yung ating word of the day, may makukuha kayong mini component. Yan. Word of the day? Word of the day. Dog barks of what they don't understand. Ano na? Quote of the day yata yun Quote of the day yun yung Kuya Angel kanina Quote of the umaga. day yan, tay. Yung word of the day po yung parang Bito Cruz, ganon. Bito. Puti naman. Dahil dyan, Quote of the day. Quotation of the day. quotation of the day yung pinot. Eto yung mini Na, iba component. na. At syempre meron ka pag Diesel Ace t-shirt. At Ayos. syempre ang siksik niklik kumaapaw na Chinese New Year Medianoche Basket. Ayan. At ang pinakamalaki, pinakabago, pinakamabango ang Pride with Public Conditioner Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan, tatay. Makakabisado mo ang pangalan ng mga apo mo. Opo. Maraming salamat. Maraming Kapag nakabisado ko yung una, Hendrickson, Ayan na. Hindi talaga si papatalo si tatay. Ivan, Mary, si Pinahirapan talaga natin si tatay. Mahirap. 14 yun, medyo mahirap At marami pang iba. Ayun. Ayos. Tatay, congratulations. Ito yung Congratulations. kay Jerry Baha. Opo, maraming salamat. Makakarating. 14 din yun. Makakarating po. Makakarami din si Jerry. Kaya nyo pag uwi nun, mukhang may laman na. Ano ba? O dapat agahan. Dapat agahan. Uy, may bumulong pa, may pagbulong. pa talaga. May pagbulong. Kaya pa ni ka, Jerry. Paano, Maluwag pa bewang nun. Hindi, paano ba Inulasco. Ano daw ba? May sikreto ba? Paano ba makakabuo? Paano makakabuo? Tulog ng maaga. Yun. Tulog na maaga. Saka mag-exercise ng ano. Hindi, Magaging. paano makakatulog ng maaga si Jerry? Nag-honeymoon. Kaya naman pala, matutulog na maaga para makapag-exercise daw habang natutulog. Yung pala yun. Ayos. Tatay Henry, maraming salamat sa payo mo. Yan, at siyempre, ipaparating namin kay Jerry kung ano yung dapat niyang gawin na matulog ng maaga para makapag-exercise ng maaga. Ayan. At dahil yan, congratulations sa mga nais manalo na 1,000 pesos na agad umutok sa Deezer H. Baka kayo na susunod natin winner sa Deezer H Pasko Panalo promo. Kasama pa rin ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bat Alfaro Deezer H.
una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:22 ng umaga, tuloy ang mga balita. Isang 16 na taong gulang na person with disability o PWD ang nasawi sa sunog na sumiklab sa residential area ng Barangay Malanday, Valenzuela City. Naganap ang sunog bago mag-alas 9 ng umaga sa kahabaan ng J. Santiago Street, Barangay Malanday, kung saan 4 na pamilya ang nasunugan. Ayon sa Bureau of Fire Protection, umabot lang ang sunog sa 30 minuto bago ito ideklarang under control. Dead on the spot ang isang 44 anyos na ginang makaraang pagbabarilin sa ulo ng riding in tandem sa Barangay Malagasang, Imus, Cavite. Sa ulat ng pulisya, nangyari ang pamaril alas 6 ng gabi sa loob ng Green State Subdivision kung saan naninirahan ang biktima. Napag-alamang minamaneho ng ginang ang kanyang e-bike, sakay pa ang menor de edad nitong anak nang dikitan sila ng isang motorsiklo lulan ng 2 armadong lalaki. Dito tinutukan ng baril ang biktima at saka pinaputukan ng 2 beses sa ulo habang ligtas naman ang kanyang anak. Naging person of interest sa krimen ang misis ng kinakasama ng nasawing ginang. Ikinakasa ng Pangulong Bongbong Marcos ang malawakang cabinet revamp sa gitna ng patuloy na pagbaba ng kanyang trust at approval ratings. Sa report ng news website na Politico, posibleng umabot sa 9 na ahensya ng gobyerno ang masapol ng revamp. Kabilang daw po ang DOH, DepEd, DFA, DOT o Department of Tourism, NEDA, DPWH, Bureau of Customs at DICT. Ngunit ang pinakadelikado raw na opisyal na posibleng masibak sa gabinete ay si Health Secretary Ted Herbosa. Sawan-sawa na raw po ang Pangulong Marcos sa mga reklamong tinatanggap kaugnay sa maling pamamalakad ni Herbosa sa DOH. Pansamantalang nakalaya si retired Air Force Major General Romeo Pocis matapos itong magpiyansa ng 48,000 pesos sa kasong inciting to sedition sa Quezon City Regional Trial Court Branch 77. Nagugat ang kaso sa umunoy panghikayat nito sa AFP na mag-aklas at bawiin ang suporta sa kanilang Commander-in-Chief na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nilinaw ni Pocis na nagpapahayag lamang siya ng kanyang damdamin, galit at puot para sa tiwala na winasak ng Marcos administration. Itinakda ng korte ang arraignment ni Pocis sa Enero 14 para sa nasabing kaso. Inaresto ang dating opisyal ng AFP kahapon ng umaga pagdating sa NAIA galing sa pagbabakasyon sa Bangkok, Thailand. Si Pocis ay convenor ng United People's Initiative, isang grupo ng mga retiradong military officers. 7 sa 10 program items sa ilalim ng 2026 national budget ang vinito ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. kahapon. Katumbas ito ng 92.5 billion pesos mula sa kabuang 243.4 billion na unprogrammed appropriations na nakapaloob sa pambansang budget ngayong taon. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, ito nangangahulugan na 3 unprogrammed appropriations na lang ang naiwan sa 2026 budget na nilagdaan ng Pangulong Bongbong Marcos. Kaugnay nito na ibaba na lang anya sa 150.9 billion ang unprogrammed items ngayong taon na siyang pinakamababa mula noong 2019. 3 item na lang ang natira. Support to foreign assisted projects, 97,305 million. Revised AFP modernization program na 50 billion. At risk management program na 3.6 billion. So ito yung natira sa unprogrammed fund, roughly 150,905 million na more or less katumbas ng unprogrammed fund noong 2019. Ang tinig ni ES Ralph Recto. Naniniwala si Senator Sherwin Gatchalian, Chairman ng Senate Finance Committee, na nagkaroon ng change of heart si Pangulong Bongbong Marcos matapos niyang i-veto ang 7 sa mga unprogrammed items. Sa panayam kay Gatchalian ng DZRH 2x2, sinabi niya na natanggal na ng Kongreso noon ang pinaka-kontrobersyal na unprogrammed fund, habang ang natirang unprogrammed item na na-veto ni PBBM ay orihinal na kasama sa National Expenditure Program.
originally nanggaling to sa kanila eh. No? So kaya nagtataka kami bakit tinanggal to ng executive. Pero kung tingin naman nila ay kakayanin na ng program budget na wala naman na veto. Hindi kagaya that time, last year, almost 29 billion sa program items ang tinanggal. Pero dito sa budget na ito, walang na-veto sa program item. So ang ibig sabihin, ang pananaw nila, kaya na ng program item. Si Senator Sherwin Gatchalian. 7:27 na umaga, kumpiyansa si Senator Sherwin Gatchalian na pork-free ang 2026 national budget. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Gatchalian na hands-off na ang mga mambabatas at hindi sila pwedeng makialam pagdating sa pagpapatupad ng budget. Idinagdag din ni Gatchalian na sa bisa ng anti-EPAL provision sa General Appropriations Act, hindi na rin pwedeng makisawsaw ang mga politiko pagdating sa pamamahagi ng ayuda habang wala ring pinondohang bagong flood control projects para sa 2026. Nasasabi ko yan, Anthony, dahil pagdating sa executive, wala naman kinalaman ng mga mambabatas pagdating sa execution ng budget or implementation ng budget. So lahat yan nasa kamay na ngayon ng executive. At pwede pa sila maglagay ng mga guidelines para lalong humigpit yan. Oo. Ang tinig ni Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian. Tuloy ang planong paghamon sa 2026 General Appropriations Act o GAA sa Korte Suprema kasunod ng paglagda ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa 6.79 trillion pesos 2026 national budget. Bagamat nagamit ng Pangulo ang kanyang kapangyarihang mag-veto ng ilang item sa tinaguriang unprogrammed appropriations na abot sa 94.5 billion pesos, hindi pa rin umano ito sapat para sa mga budget watchdog at mga kritiko ng administrasyon. Dahil ito sa natitirang 150.9 billion pesos na itinuturing bilang standby funds na posible umanong maging pork barrel o magamit sa katiwalian. Giit ni House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice, wala dapat kahit pisong unprogrammed appropriations dahil ang piso o 100 bilyong piso ay nananatiling unconstitutional. Matatandaang nitong weekend, umapela ang mga budget reform advocate na alisin ang buong unprogrammed appropriations sa ilalim ng 2026 national budget. 7:29 ng umaga, susunod! Tito Boy! Sino itong magaling na aktor na hindi pa rin daw tumitigil sa pag-EMJ? Ay? Pagdadamo, marihuana, madalas daw kinakausap ang sarili at laging mainit ang ulo. Naku po. Mainit ang ulo sa kanyang sarili. At makibalita tayo dyan sa kabubukas na EDSA Busway. Bahagi po yan ng EDSA Rehabilitation mula kay Giselle Regaport. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. Chityam po ha, 7:30 na. This time check is brought to you by Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. Ay, Attorney Rodil Milyado, maganda morning. Uy, mababa pila sa katunying sa Terminal 2. Naku, pasensya na ho kayo. At marami talagang gustong magkape dyan. Kuya Melvin Raimundo, maganda morning. Kumusta ba si Ate Eds? At kay Kuya Johnny Santos, maganda morning. Attorney Nelson Victorino, birthday mo pala, wala ka man lang kakibo-kibo. Wala ba tayo dyan? Binabati rin natin si Tita Eden Samson. Tita Eden, happy birthday. At binabati rin po kayo ng inyong magandang pinsan, si Tita Helen Talents Nagalis. Happy birthday din kay Engineer Ayana Keisha Sumintak. Anak ko ni Vic Sumintak eh. Buti na lang, nagmana sa nanay. At magandang morning din kay Congressman Ompong Ordanes ng Senior Citizens Party List. Kanila lang binabanggit na fake news. Fake news daw po yung lumalabas na balita na kasama ang
Senior Citizens Party List sa may pinakamalaking insertion sa DPWH sa ilalim ng Cabral Files. Sabi ni Kaompong, walang katotohanan ang paratang na ito. Ang Senior Citizen Party List nga daw ang may edad na aapi pa pagdating sa funding. Kaya wag daw po kayo magpapaniwala, ang Senior Citizens Party List daw po ay kasangga sa transparency at accountability pagdating sa paggamit ng pondo. Baka kailangan nyo na magpalit ng bubong ng bahay, ha? Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-cherry loom pre-painted ka na. Kuya Elmer Ngo, belated happy birthday! Kuya Elmer Ngo! Dahil balita sa showbiz. Magandang dilag. Eto na. Kuya Boy Fabian. Ate Shula, magandang morning kay Kong Doming Mariano. Kong Doming Mariano, kumusta ba dyan sa Iba Zambales? Governor Juneb Dane, maganda morning. Tama ba to? Anniversary ba ng kasal ni Governor Helen Tan at RD Ronald Tan? Aba, happy anniversary po sa inyo, Dr. Helen Tan at kay RD Ronald Tan. Huwag kayong masyadong nagkakakain ng tangerine chocolate, yung napakasarap na tsokolating galing dyan sa Quezon, at baka masyado kayong maging sweet. Baka masundan pa si Bunso. Hoy, sino kaya itong magaling na aktor na hindi pa rin tumitigil sa paggamit ng marijuana at madalas daw kinakausap ang sarili at laging mainit ang ulo? Nako, Sec Art Tugade. Sec Art, happy birthday po, Sec Art Tugade. Sino kaya itong aktor na ito? Nahulaan nyo na ba? Alamin niya natin ang latest mula sa showbiz, sa ating showbiz legend, Morley Alino. Maganda morning, Morley! Yes! Magandang morning with Zombie Science at Mindanao Katunying. Nakakaloka sa super mega nakakabaliw itong aktor na to. Akala ng lahat ay tumigil na ito sa kanyang dating bisyo, pero tuloy-tuloy pa rin daw. Kwento ng ating source na kung saan ay malala na rin daw ito kung na kinakausap ang sarili. Aray mo, aray ko. Nako. Kapag kinakausap lang ang sarili, iba na yan, ha? Baka nakaharap sa salamin. Naku! At hindi daw lang yan. Lagi daw mainit ang ulo nito dahil sa kung anong dahilan ay siya lang ang nakakalam. Basta't laging nagagalit, laging masama ang loob. Kaya naman, nako, lumalala na raw ang sakit nito. Baka mapunta sa sakit sa pag-iisip. Siyempre, karamihan sa mga nasosobrahan, no? Oo, nasosobrahan. Kung ba yan? Active pa siya ngayon? Hindi na masyado eh. Pero may mga ginagawa pa rin siyang mga series. Pero hindi kagaya dati na sikat. Walang mga pelikula? Walang mga pelikula? Meron. Meron? Meron. Karamihan doon mga hubaran. Hubaran? Baka yung mga para mga Daniel Fernando ba yan? Ganon? Ay, hindi. Mas mata naman po kay Daniel Fernando. Mga Orestes Ojeda, gano'n? Ay, naku, masyonda na yun. Masyonda na yun. Ito, bagets talaga. Bagets pa? Bagets? Clue! Ang aktor na ito ay anak ng isang magaling na aktres. Anak ng isang magaling na aktres. At isang anak din ng isang magaling na aktor. So, aba, mga lahi pala to ng mga matitinding. Na aktor. Magaling din talagang aktor to, itong batang to. Tandaan mo. Tandaan mo, mark my words. Mark my word. Pelikula.
Mabait pa naman sana ito. Mabait yan, parang mabait nga yan kahit talagang nabibisyo lang paminsan-minsan no? Nabibisyo. Sana naman ay makaalpas. Teka muna, happy birthday at invited ang buong Pilipinas sa birthday ni Sylvia Santillan Rodriguez. Sylvia Santillan Rodriguez. Oo, isang malalang piging ang magaganap. Oo. Pagka malala, parang malala, negative ang dating nun, ano? Parang malala, parang sakit, no? Para sa isang bongga. Napakabongga birthday celebration ang gagawin ni Sylvia Santillan Rodriguez. Yung na magaganap sa Antipolo City. Invited ang lahat ng kanyang mga kaibigan. Yan. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ma'am Sherry Ramirez, I love you. Ako po si Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. 7:42 na umaga, Kityam Siap Dihun. Alamin nga natin ang sitwasyon ng traffic sa EDSA. Ngayong nabuksan na muli ang EDSA Busway. RH15 Giselle Ricafort. Coming Giselle! Patunying na ibsa na raw yung trapiko dito sa EDSA, partikular sa Taft Rotonda sa Pasay City matapos magbalik normal yung operasyon ng Inner Busway mula Roas Boulevard hanggang EDSA Orense sa parehong northbound at southbound section. Ayon sa MMDA at Libertad Police Station na nakatalaga dito sa area kung dati-rate nakikipagsiksikan yung mga bus sa ibang mga sasakyan sa kahabaan nitong EDSA mula nang iarangkada yung 6 na bilyong piso na EDSA rehabilitation noong December 24. Ngayon, lumuwag na raw yung sitwasyon. Lalo pa nga't karamihan balik na sa trabaho at eskwela matapos ang pagdiriwang ng Pasko at ng Bagong Taon. Noong hindi pa raw kasi nagbubukas yung busway, maging yung mga pasahero na naghihintay ng bus na kadaragdag din sa imbudo ng mga sasakyan dito sa lugar. Maging yung ilang barker na ating nakapanayan dito, sinabing malaking kabawasan sa trapiko ang pagtatapos ng asphalt overlay sa busway. Ganito rin yung tono ng Transportation Department na nagsabi namang napansin daw agad ng mga tsuper at ng mga mananakay yung mas convenient at mas mabilis na travel time. Pakinggan natin yung isa nating nakapanayam. Okay naman na. Grabe oh. Ngayon wala na. So, hindi naman ganun traffic. Yung pagka nagbabara lang yun, saka nagkaka-traffic. Unahan, doon naghihintay sa unahan. Pagka madalang ando tayo. Nang ano po? Nang bus. Strictly exclusive pa rin itong Inner Busway sa mga otorisadong passenger buses. Magpapatuloy yung rehabilitasyon sa natitirang section pa nitong EDSA pero sa limited schedule lamang at simula nga kahapon mula na lamang alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga yung konstruksyon para mabawasan yung traffic disruption. 8 buwan yung target para matapos itong rehabilitasyon. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, 15 Giselle Ricafort. Uy, magandang umaga kay Engineer John Paulo Tan, Engineer RV. Kumusta ka na? At magandang umaga rin kay Engineer RJ Panaligan. 7:45 na umaga, magbabalik po kami. This time check is brought to you by Hindi nung itong holidays tapos pag kabagong taon. Marami tayo mga nakikitang mga Facebook posts at mga social media posts tungkol kay Secretary Frasco, ha. Totoo ba 'yon, Mother? Na ang ipinopromote daw ng Department of Tourism si Secretary Frasco at hindi yung mga pasyalan sa atin? Kasi alam nyo, kailangan talaga makausap natin si Secretary Frasco kasi ang sabi nga, numbers don't lie, numbers don't lie. Kung totoo ba talaga na ang Pilipinas ang may pinakakaunting mga turistang dayuhan na dumating nitong 2025? Medyo nakakalungkot talaga yon pagka ganun po ang usapan.
Ako naman, simple lang, ano? Maaari pong ma-refute ni Secretary Frasco yon, ay yung pong mga nagsasabing siya mahina, dapat ng palitan, sa pamamagitan ng pagre-report sa bayan kung ano ba ang nagawa niya. Pero wala eh. Paano mo? 3.9 million visitors lang meron ang Pilipinas. Talagang 3.96 million. Sus Mariano Kaindo. Ito yung first 8 months ng 2025. Tingnan nyo po. Hindi. Grabe ang Malaysia, no? 28.24 million in just 8 months. Ang Thailand, 21.88 million. Ang Vietnam, mas magandang di hamak ang Pilipinas dyan. Ang Singapore, nakakapiranggot na bansa. Mas malaki pa ang Metro Manila dyan. 11.6 million. Ang Indonesia, 10 million. Ito pong pinag-uusapan dito ay January to August 2025. At ang Pilipinas ay 3.96 million. Ewan ko kung ano bang maisasagot. Tapos ang ibinabato kay Secretary Frasco hindi daw ang Pilipinas ang pinopromote, kundi ang kanyang sarili. Dapat masagot niyo po yun, Secretary, at sana bigyan niyo kami ng pagkakataon para po makapagpaliwanag kayo dito sa bagay na ito. Nakakalungkot kasi sa ganda po ng Pilipinas, sa kaganda ng ang totoo nun, ang mga Pilipino kapag ka po nagtanong kayo, especially sa mga Caucasians, yung mga puti na nagpupunta dito, sasabihin nila ang babait ng mga Pilipino, very warm ang mga Pilipino, especially yung mga Europeans na napapasyal dito. May mga ano ba tawag doon, yung mga street surveys ng mga foreigners, at tinatanong anong lahi ang pinakamababait para sa inyo. Laging nababanggit po ang mga Pilipino. So, meron tayong magandang Pilipinas, meron tayong magagandang mga tao, mabubuting mga tao. Well, hindi lahat. Hindi lahat. Marami. Kaya tayo inabot ng ganitong indulto dahil sa mga masasamang mga tao. Pero generally speaking, ang mga Pilipino po ay mabubuting mga tao. Tapos, ganito lang, kulela tayo pagdating sa tourist arrivals. Medyo nakakalungkot po yun. Baka kailangan i-recalibrate ang ating mga diskarte. Ang sasabihin, kasi pangit airport. Ang totoo po nun, pag nakita nyo ngayon ng Ninoy Aquino International Airport, ang laki na po ng ipinagbago. Nito lang nung nagamit ko na yung bago nilang e-gate, ang bilis. Hindi mo na kailangan ng boarding pass. Dati may boarding pass ka pang itatap na ganyan. Ngayon po, ang bilis na po. Pag insert mo ng iyong passport, lusot ka na. Ang problema na lang, maghihintay ka ng bagahe mo, maiinis ka. Ba't ba napakabilis naman dumaan sa immigration? Hanggang ngayon, wala pa yung bagahe ko kasi ang bilis mo nang nakarating sa carousel. Ano? So, tingin ko, we are still a work in progress, pero dapat magmadali tayo. Dahil marami pong mga bansa sa buong mundo na binubuhay po ng turismo. Opo, nabanggit na nga namin ni Kumbachero dito ang Thailand nga lang ang Bangkok, Thailand. Meron nga silang kudita dun meron silang bakbakan, awayan ng mga leader nila a few years ago. Pero tuloy-tuloy ang dating ng turista. Bakit? Walang pakialam ang turismo pagdating dun sa political issues nila. Mga kababayan. So, kailangan na po nating umaksyon. Mr. President, kung meron man pong panahon na dapat ko yung umaksyon tungkol po sa turismo natin, it's not today, it's not tomorrow, it was supposed to be yesterday.
Tonying at Ka Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. Magandang umaga kay ating Susan Yulo Ramos ng Bacolod. Ay, Engineer RV Victorino, magandang morning. At Kuya Obet Imperio, magandang morning. So ayun dyan na yung budget. Meron pong isang congressman ang tumutugon sa pangalang Egay Erice. Ang nagbabanta na kukwestiyonin daw po niya sa Korte Suprema ang 2026 budget. Wala naman pong pipigil sa inyo, Congressman Erice, sapagkat karapatan po ninyo yun bilang isang, hindi lang bilang isang mambabatas, kundi kahit bilang isang taxpayer, sapagkat pinapahintulutan ang taxpayer suit sa ating Korte Suprema. Malaking hamon po sa Pangulong Bongbong Marcos na matupad ang lahat ng mga binitawan niyang salita kahapon matapos pumpirmahan ang 2026 budget. Ang sabi po niya ay hindi makukurakot ang budget. Ang sabi po niya, magagastos ng tama ang budget. Well, that remains to be seen sapagkat pag binalikan po ninyo ang mga talumpati sa tuwing pipirmahan ng budget, ganito rin po halos ang binibitawan ng nakaupong Pangulo. Not necessarily si Pangulong Bongbong Marcos lamang. Pero pagka po ipinatutupad na ang budget, nando na ang malilikot ang kamay ng mga opisyal ng pamahalaan na talagang mandidiri ka. Kadiri-diri talaga. Kung paano po nila nilalapastangan ang pera ng sambayanan. Maaaring hindi pa huli ang lahat, Mr. President, pero kung gusto po ninyong ma-delay ang pagiging lame duck po ninyo, baka kailangan na po ninyo talagang magpindot ng tinatawag na panic button. Ang panic button, ibig sabihin, parang lagi kayong nagmamadali. Parang lagi kayong hinahabol para po malaman ng taong bayan na you mean business. Hindi po ito simpleng rhetoric. Nagsalita po kayo doon na may maipapakulong na mga big fish bago magpasko. Sino pa nagsalita? Ombudsman. Ano pa hinihintay natin? Susunod na Pasko. Ay, nako. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2, Damdaming Bayan. Susunod na. What a wonderful world. The colors of the rainbow. This time check is brought to you by